Ayun, continue tayo. Tulad nga ng sabi ko kanina kanina do'n sa first video ko, hindi madali ang buhay dito. Nagsimula ako, unang trabaho ko dito ay sa sales sa mga iPhone. Nagbebenta kami ng mga iPhone, mga sa sales sa mall. So, ang ginawa ko kasi no'n para may tumulong sa akin, secret, charot. ano, Nag-aral ako dito sa Dubai. Ayan, ayan, sinabi ko na nag-aral ako dito ng mga software. So, certified user ako ng mga SAP, ERP, mga ganong level. So, may mga certificate ako ng ganyan, mga nag-aral ako dito. Habang nagtatrabaho ako ng, sa sales ako. Bago ako matapos ng mag-end of contract ako ng sales noon, 2 years. Meron na mga ako certification, tapos na ako doon sa mga short course na pinag-aralan ko. Kaya nakapasok ako sa mga malalaking kumpanya, sa mga oil and gas and everything. Nagkaroon ako ng magandang opportunity. Yun naman yung magandang nangyari sa akin dito sa buhay. Yung nakapasok talaga ako sa mga malalaking kumpanya, opisina, parang mga, alam mo yun, talagang hindi ko akalain bilang isang taga-probinsya yung kung sa Pilipinas, nagtatrabaho ako sa Makati, BGC, ganun yung level ng mga trabaho ko dito. Sa awa ng Panginoon. Kasi, totoo yan, wala ako sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi behind the scene yun ha. Kasi ang alam ng mga tao, machika ako, madaldal ako, pero grabe yung dasal ko. Pagluhod ko, talagang iyak ako gabi-gabi. Hindi ako nawawala ng altar. Talaga niyan sa sarili kong kwarto and everything. Yan. Tapos, talagang super dasal ako talaga. Sa kanya ang lagi kong hiling sa Panginoon kay Papa Jesus, bigyan mo ako ng magandang trabaho, magandang kumpanya, magandang sahod para makasuporta ako sa pamilya, ganyan. So, pero behind nun, behind nun, sobrang hirap naman ang pinagdaanan ko talaga, grabe. Kaya nga alam mo, walang makakapagsabi. Dati may natatandaan ako 'to, kabayan 'to na kababayan ko, hello sa Buena Vista, Quezon. May nagtanong sa akin na, ano 'to kaklase ko, ayoko na. Sabi niya, "Bakit ka nakakapasok sa" nandito rin siya sa Dubai ngayon, "Bakit ka nakakapasok sa malalaking kumpanya? Siguro jino-jowa mo yung mga boss." Hoy, hindi gano'n, napakaganda ng record ko be, okey. Ang jowa ko ay ano lang, kembot lang. Hindi ako salamat sa Panginoon kasi hindi ako naligaw ng landas. Kasi kung naligaw ako ng landas, talagang ako'y milyonarya na ngayon, char. So, guide tayo ng Panginoon kaya thank you so much. Ayun. Pero kahit ako ay sinwerte, pinalad, binless ng Panginoon na magtrabaho sa iba't ibang medyo malalaking kumpanya, English company, okay. Maraming kabayan na talagang hindi matanggap na bakit mas more ka sa kanila, ganito. Behind the scene talagang sasaksakin ka, gano'n. Pero grabe ang pray ko, iyak ko hanggang sa dumating ako sa point na lalo na nung pandemic, nung mamatay si Ate Jen, talaga yun yung dapang-dapa ako. As in sobrang yun talaga yung parang sobrang parang sabi ko yun na para yung pinaka-worst ng buhay ko dito, na ganun level. Tapos sikap lang talaga kaya yung akala ninyo talagang napakahirap dito. Akala lang siyempre yung iba, totoo yan yung mga post namin sa social media, yun ay happiness lang namin. Pero paglabas namin ng bahay, 'pag magtatrabaho na kami, Monday to Friday, yun yung laban, totoong laban, gano'n. Talagang ano, pero ang mas matindi mo talagang kalaban dito mga kapwa Pilipino. Katulad lalo na yung mga inggitera, tapos wala namang ganda, Diyos ko! Kaya tuloy, tignan mo, wala silang magandang love life. Kasi masyado silang perfect, professional. Ako kasi hindi ako professional. Sabi ko lagi, sinasabi lang, okay lang yan. Hindi ako matalino, hindi ako professional, hindi ako magaling sa English, pero maganda naman ako. Yun lang ang lagi kong palaban, char. Kaya sa mga nagme-message sa akin na nagpapatulong or sa mga gustong mag-abroad, basta pag-isipan niyo mabuti. Ako kasi wala akong alam kasi direct ako dito, nagpunta ako dito noon 13 tourist ako, dito ako nag-apply, gano'n. So, sa Pilipinas hindi ko alam yung mga transaction or mga ng pag-a-apply or mga agencies. Pero kung kayo ay may masayang pamilya, may negosyo, may small trabaho, mas maganda diyan. Dito kasi lalo na ngayon may giyera dito, 'di ba? Lalo na ngayon napakahirap. Tapos 'pag mga ganitong sitwasyon medyo may giyera o may pandemic or something, ang mga kumpanya ay talagang pipigain ka. Alam nila na mahirap ang buhay. Alam na ng lahat ay naghahanap ng trabaho. Halos hingiin na lang nila. Halos hindi ka na lang nila pasahurin. Hmm, Gano'n. Ang hirap dito.
Pero masarap sa abroad kung siswertehin ka. Kaya kung kayo ay gusto mag-abroad, ipagdasal niyo, i-surrender niyo kay Papa Jesus. I-ano niyo, i-bless yung plano niyo, yung pangarap niyo, para i-bless niya, i-guide niya kayo para maging magandang resulta ng mga plano niyo.